Hi guys, good morning. Sa lahat ng nanonood ngayon, good morning. Ito na naman si Ate Yam. Magang nagising. Alam nyo, araw-araw nagigising ako ng 4 o'clock. Kahit na kahit hindi ako nakakatulog, pero 4 o'clock nagigising talaga ako. Ganyan ang ugali ko araw-araw. So, nagbubukas ako ng tindahan ko ng 4:30. Kahit na medyo madilim-dilim pa, pero binubuksan ko na kasi may mga customer akong maagang bumibili ng mga kape, yung mga sabon, shampoo, namimilian sila kahit na pakunti-kunti, pero sayang din. May mga customer kasi na umaalis, pumapasok sa school, mga teacher, yung mga mga pulis, mga anak nila, yung mga pumapasok sa school, kaya maaga namimili. Maaga din akong nagbubukas. Ang hirap kasi guys, kahit basta sari-sari store na parang nasasayangan ka na kahit na konting binili na hindi mo maibigay. Kasi noon kasi guys na wala pa akong tindahan, kuminsan may kami dati, may yung kapitbahay kami na may tindahan din. Ay, ang hirap pag bumibili kami, kung minsan kumakain sila sa kusina nila, sa may basta kumakain sila, tapos naririnig nila na may tumatawag. Para ang tagal-tagal nila hindi sila lumalabas. Kaya sabi ko sa sarili ko, pag ako nagkatindahan, hindi ko yan gagawin kasi parang naaano din yung customer. Parang nababad trip, kumbaga, na sasabihin wala naman palaging tao eh. Kaya ako, inuugali ko talaga na kahit wala ko sa tindahan ko, nasa loob ako, may ginagawa ako, pag may tumatawag na customer, talagang iniiwanan ko yung trabaho ko at pinupuntahan ko yung customer ko. Ganun talaga ako. Tsaka ma-care ako sa sa customer ko. Talagang yung kinakausap ko sila na kasi dito kasi sa amin mga sabi ko nga sa unang vlog ko na mga relatives din namin ang mga kapitbahay namin. Kaya ako kinakausap ko sila na ganito. Kaya bumabalik din naman sila sa akin. Awa ng Diyos, kahit na diyan kasi sa kapitbahay namin may tindahan din. Doon sa medyo dito kasi sa street namin, ang tindahan kasi dito is 5. Tapos yung mga tao dito hindi naman masyadong karamihan. Pero awa ng Diyos, may naibibenta din, nakakabenta din kami kahit papaano. So, yan ang sinasabi ko sa inyo, na kailangan maaga din kayong magising, magbukas. Hindi doon kasi sa palengke namin 8 o'clock, 8:30 na sila nagbubukas. Kaya yung mga tao, kung minsan hindi na pumupunta dito, yung mga taga dito, medyo malapit-lapit kasi kami dito sa palengke namin, kasi isang sakayan lang. Bali, ang may tinatawag namin dito na rila, na ang pamasahe ay 15 pesos. Kaya nung hindi pa masyadong maraming tindahan dito, kami na wala pa kaming tindahan noon, doon na kami pumupunta sa palengke. Kaya lang
yun na nga, 8 o'clock sila na nagbubukas. Kaya ngayon, marami nang nagtitinda, so wala nang pumupunta doon. Dito na talaga sila sa kagaya namin na may mga unting tindahan. So ito guys, sasabihin ko sa inyo, itong tindahan ko, konti lang, bali pinuhunan ko ito ng 20,000. Pagkatapos nung election, may naiwan sa amin na konting pera. Hindi man natin kasi lahat nagagastos yung pera natin dahil may college, may mga college kasi ako, 4 sila ang college ko, 3 yung anak ko, tapos yung asawa ng anak ko, kami din ang hindi naman kami ang gumagastos, yung kahit papaano, kahit pamasahe lang, syempre, nahihiya naman kami na hindi namin ibibigay pag mayroon. Hindi naman kasi, syempre naawa din naman kami sa kanya, parang anak din namin yan. So, yun guys, nagpuhunan kami dito ng 20,000. Tapos, I hope na mapalago ko ito dahil talagang sinisikap namin na kahit papaano mapalago namin ito. So, lahat talaga ng paraan ginagawa ko dito, kung ano-ano ang tinitinda ko, lahat ng talagang nilalagay ko sa tindahan ko. May yung nyug ako na tinitinda, kaya lang hindi masyadong dahil hindi masyadong naibibenta dahil may mga yung mga kapitbahay namin may mga tanim na nyug. Kaya lang kung minsan meron din talagang naghahanap, paminsan-minsan lang, kaya meron din ako. Tapos may binibenta din akong kahoy, yung nauubusan ng gas, pumupunta sa amin. May tinitinda din akong yung mga gulay. Ayun, nagtitinda din ako ng pakunti-kunti, kahit na kung minsan kasi may naghahanap kasi mayroong tinatamad yata pumunta sa palengke, kaya dito na lang sila bumibili sa amin ng gulay. Tas ano ba to, pagbago kasi parang hindi natin alam ang sasabihin natin kasi nga baguhan pa, kaya pasensya na kayo yung mga kasari. Alam nyo, hindi ko ito, alam mo mga kasari, hindi ko ito iniisip na gawin to, kaya lang no, nagtitingin-tingin ako kasi sa YouTube, so nakita ko yung mga ibang may tindahan na parang nagpa-vlog din. Sabi ko sa sarili ko, gawin ko nga ito. So ayun, sabi ko nga sa vlog ko noon na nagpaturo ako sa anak ko, kaya hindi pa ako masyadong marunong nito, kaya pasensya na kayo. So ito na lang yun lang ang masasabi ko, na maaga akong nagbukas ngayon. So sige lang, sa susunod na vlog ko i-ano ko naman yung pricing dito sa amin, kung kasi iba dito may mga kasi dito walang malaking tindahan na hindi kagaya sa syudad na may mga kayo,
ano bang tawag doon, may malalaking supermarket talaga na binibilhan nyo. Dito sa amin private, ang tawag dito yung binibilhan namin is Villalba department store. Malaki din. Kaya lang hindi lang kagaya sa 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 syudad na may pure golds, dito walang pure golds dito. Yung sabi ko nga private yung dito na na tindahan, pero department store din, malaki din kahit papano. So yun lang ang masasabi ko sa inyo. Sa next vlog ko na lang. Bye bye, ingat po kayo, tsaka mag-subscribe naman kayo. I-click ninyo yung notification bell para naman ma-update ko kayo sa mga susunod kong vlog. Sige, okay lang, bye bye.